Hello mga ka-DIY, so welcome back sa YouTube channel natin, no? Ngayon ulit tayo nakapag-vlog, gabi na. So yan, meron lang akong isi-share sa inyo mga ka-DIY, no? Meron tayong gagawin ngayon, isang Kawasaki na welding machine. Ang brand nito ay Kawasaki 300 ampere. So ang problema nga pala nito mga ka-DIY ay nagbe-blink yung kanyang power indicator dito. Ang brand ay Kawasaki, maliit lang naman ito. So 300 ampere ito. So ito ay piki na 300 amps. So sa ganito kalaki at ganito kaliit ay hindi aabot yan ng 300 amps. So sa palagay ko nasa lang to. Ang laman nito ay nasa 200 lang, mahigit. Kung mas mababa pa nga. Maliit lang kasi ito Kawasaki. Hindi naman rated yung ganito. Hindi naman totally rated ang ganitong klase ng 300 amps. Maliit lang. Tara, saksak muna natin, no. Dito. Saksak muna natin. Yan, nagbi-blink. Power indicator niya nagbi-blink. It means ay kapag nagbi-blink yan ay pwedeng kapos ang supply natin. Pero kadalasan na ganito ay may problema yan sa ating drive. Sa MOSFET natin. So sa IGBT naman mga ka-DIY ay pwedeng may sira sa IGBT kaya ganito. At pwedeng may kinalaman yan kapag nagbi-blink na ito ay may problema din sa ating ating PWM na MOSFET. Yung mga 8 pin or minsan ay nasa 3525 natin or yung isa yung LM series na mga parts. So yan ang titingnan natin. So naka-on naman yung pano, may hangin naman dito. Tara, buksan muna natin. Bunutin lang muna natin to. Yan, tumitibok-tibok ang power. At yung relay natin ay pati sindi. Ayan, pagka walang short ang IGBT nito, malamang ay nasa natin sa drive natin. Mamaya titingnan natin at ituturo ko na lang sa inyo, no. Okay, buksan natin. Una sa lahat ay buksan natin yung bandang ilalim, no, dito sa pinaka harang ng mga screw. So matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog dahil nga busy tayo, no. Marami tayong ginagawa. Ito ay share ko lang naman, tingnan natin kung magawa natin to. Hindi ko pa ito nabubuksan, ngayon pa lang. Meron pa pala dito sa itaas. Kawasaki. Ito yung laman sa loob, oh. Maliit lang na board. Ito siya, yung laman sa loob. Yan. Tingnan natin kung anong laman sa loob pa. Yan, bali ito yung laman sa loob, oh, mga ka-DIY, no. Ito yung kanyang IGBT. Yan, bali apat na IGBT. 40N by 60N. Yan, 40N, 60N. Yan yung IGBT ginamit. Apat na piraso sa IGBT natin. Tapos sa fast recovery diode naman ay tatlo lang yung ginamit dito sa baba. Bandang ilalim yan, tatlong piraso na fast recovery diode. Okay, so check muna natin sa fast recovery diode dito sa terminal dito. Check natin ito kung may buzzer o wala. Pag mag-buzzer to, ibig sabihin yung tatlong fast recovery diode sa baba ay sira. Yung dito sa ilalim. Pero yung apat natin na IGBT,
ito. Hindi pa natin sure kung buo pa yan. Tester na lang natin mamaya. Doon natin unahin sa fast recovery diode natin dito sa terminal nito. So malalaman natin diyan kung buo yung ating fast recovery diode dahil dito sa terminal lang positive at saka negative. So testing natin yan kung mag-buzzer o hindi. Ito mga ka-DIY, no? So mag-buzzer muna tayo, buzzer test. Yan. So mas mainam nito kung meron kayong diode test na merong buzzer. So select natin. Ito yung diode kasi ng ganitong klase ng tester sa Unity natin ay merong diode at saka meron yung buzzer. Yan, may buzzer mode yung diode. Kasi diode test naman talaga ang natin yung fast recovery diode natin, no? So check natin kung mag-buzzer to. Ibig sabihin ay sira yung ating fast recovery diode. So wala namang buzzer. Yung reading natin dito ay 0.4. Ibig sabihin ay diode na reading yan, Yan. 0.3, 77 volts. So yan, diode test yan. So pag binaliktad natin dapat walang reading to o walang resistance. Yan. So wala it means ay buhay yung ating okay yung ating fast recovery diode dito sa ibaba, yung tatlo kanina na tinuro natin. Next ay dito tayo ngayon sa IGBT. Dito sa apat na to na piraso na to na IGBT. So check natin niya sa ilalim dito. Ito yung paa nila. Malalaman niyo kagad kung ano yung fast recovery diode kasi yung terminal 1 ng paa at saka yung huli ng paa ay magkadikit. So it means ay yan ang yung mga fast recovery diode kahit hindi nyo na titingnan kung saan dyan, basta magkadikit yung unang paa at saka huling paa ay diode yan. So dito kasi sa IGBT hindi yan nangyayari kasi napapansin nyo yung IGBT natin ay nakahiwala yung paa. Hindi kagaya ng diode natin ay yung unang paa at saka huling paa ay magkadikit. So it means ay diode yan. At dito naman sa IGBT ay magkakahiwalay. So ito yung tatlong paa, it means ay yan ang nag-iisang IGBT. So isa, dalawa, ito tatlo, apat. So ito naman yung drive niya. Ito yung mga resistor drive ng ating IGBT. Yan. Ito yun. Ito naman yung ating pinaka MOSFET natin, Ito. Itong dalawang to. Yan, pwedeng pag may problema yan, ang dalawa ay maaaring pwedeng magbigay ng signal dito na na magpa-pulse yan ng paisa-isa. At hindi magtutuloy yung on, yung power on niya. So ito yung suspected ko. At pwedeng suspected natin ay yung IGBT. So i-test muna natin yan. Tingnan natin kung kung may buzzer. So diode check tayo, buzzer test. Check muna natin. O yun, so malamang buo to. Walang buzzer. So it means ay buo yung ating IGBT. Ito merong isang short. So tingnan natin mamaya, may short na isa ito. Check lang natin mamaya. Ito. Yan, nag-buzzer tapos kabila. Check lang natin mamaya yan. Ito dalawa. Okay, so check lang natin mamaya. So papakita lang natin sa inyo mamaya, Okay. So dito mga ka-DIY ay kinuha natin ng oscilloscope yung natin, yung MOSFET natin. Walang signal. So walang frequency lumalabas dito sa pinaka MOSFET natin.
dito naman sa isa ay wala din namang signal. So dapat ay makakuha tayo ng at least 54 kHz sa signal na binabato ng ating MOSFET. So confirm na yan yung problema, kaya nagbi-blink yung ating indicator. So yan, palitan natin yan. So dito mga ka-DIY ay subukan mo natin palitan itong dalawa, 4688 na drive natin. Itong dalawa. Pwede kasing mangyari na magbi-blink yung harapan natin kapag ito may problema ang dalawang to. Ayan, so sinilip natin kanina sa oscilloscope, so hindi pantay yung kanyang signal. Ito yung dalawa. Ayan, 4688. Dalawa yan pares. So meron tayong parts dito na 4688. Ito yun. Palit natin. Ayan. 4688. yan. Palit, yan ang ipalit natin dalawa. Subukan mo natin ipalit yan. Pag wala pa rin, diretso tayo doon sa dito sa SG na 3525. So parang SG 3525 ang dito sa control card palitan natin yan. Ito palitan natin yan pag ayaw pa rin makuha, yan ang palitan natin. Ito SG yan na 3525 na chips type, kasi yung isa nito ay umbok, yung ganito naman ay chips adapa na SMD type, yung isa naman ay hindi pa SMD. So dalawang klase yan. So dito muna tayo, palitan muna natin itong dalawang to. Ito 4688 na palitan natin yan. Lagyan natin ng flux. Ayan, para malinis yung circuit. Tapos lapatan natin ng panibagong tingga para malinis yung circuit at maganda yung pagkapit ng paa ng natin ng parts. Parts na ilalagay natin. Ito yung palatandaan ito yung may tuldok na yan. Yan yung palatandaan natin na kung saan nakaposisyon yung pin natin. Pwede naman gamitan ng hot air, pwede namang tingga lang na soldering iron lang, ganito lang.
Ayan, so dito naman tayo sa isa. Yan, tapos nating hinangin. Ang gagawin natin ay hugasan natin ng 141B. Linisin natin yung flux gamit yung kuton. Natin yung mga pagkakainang natin. Ayan mga ka-DIY, no? So pagkatapos nating napalitan yung dalawang parts ay isaksak muna natin. Tingnan natin kung mag-normal kasi pag kanina ay nakita natin sa oscilloscope na medyo marumi yung kanyang signal. Ngayon ay subukan natin. Saksak muna natin to. Yan, sinaksak ko na mga ka-DIY, no? So yan, bali normal na yung pan natin. Ito. Normal na. At hindi na siya nagbi-blink. Ito. Kanina ay nagbi-blink siya, ngayon ay hindi na siya nagbi-blink. So yan lang yung pinalitan natin. 4688 na driver, no? So yan ang pinalitan natin, ngayon ay normal na. At tester muna natin kung output sa output natin. So wala tayong position sa tester, no? Dito tayo. Tingnan natin yung DC out. Dito tayo sa positive, no? At saka negative sa ground. Kailangan makakuha tayo dyan ng within 48 volts hanggang 50 volts, no? Dito. Sa DC. Naka-DC tayo, naka-DC, yan, no? DC. So tester natin. Sa ground, tapos dito sa positive. So yan, nakakuha tayo ng 47 volts na DC. So it means ay okay na yan mga ka-DIY, no? Ngayon ay ituturo ko naman sa inyo kung ilang kilohertz naman ang binabato ng ating IC na ito. So gamit yung ating oscilloscope ay ganito. Ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng tips lang sa oscilloscope, no? Kapag hindi nyo pa naalam yung oscilloscope. Nasa 5,000 plus lang naman yung oscilloscope nung ganito binili natin, no? Tagal na to sa akin. Yan. At dito mga ka-DIY ay ilalagay nyo lang sa ground yung natin. Yan. Napapansin nyo mga ka-DIY, ito, ground ito. Yan, merong dyan, merong paa dyan ng resistor na ininang natin. Yan ang negative. Negative, no? Saka meron dyan sa ilalim na filter capacitor na electrolytic. So maghinang na kayo ng paa dyan para makakabit yung ating oscilloscope. Para maikabit lang yung oscilloscope, no? Tapos dito tayo sa bangan natin. I-ground na natin to. Tapos hawak yung oscilloscope natin. Itusok niya lang dito. Yan, tapos i-auto natin, pindutin yung auto. Yan. Dapat ganitong waveform yan, lumabas na siya ng signal. So yan dito. Sa pin number 5, 6, 7, 8 na pin, pwede nyo tusukin yan kahit saan.
Ito yung waveform ng original na ano, waveform niya. Bale 54.7 kHz yung binabato na signal. Ayan. 54 kHz. At dito naman, kabila, dapat pantay sila. Yan, 54 kHz. So, yun lang mga ka-DIY, no? Yan. So, kung napapansin nyo, ay ano, nakakagat yung ating grounding ng oscilloscope. Okay. So, ayos na yan mga ka-DIY, no? Kapag hindi pa rin mag-normal, bunutin muna natin. Yan, bali, pinatay na natin, no? Kapag hindi pa rin mag-normal yung welding machine, palitan nyo itong ano natin, SG na ano, SG na 3525 ito. Yan, ito, yung IC na yan na ano. Ito. Yan, palitan nyo yan pagka hindi pa rin mag-normal. Ito, yung IC na yan. Yung may 16 pin na IC, palitan nyo yan. Dito naman sa ano natin, sa MOSFET kanina, ay hindi naman si short. Short lang kabilaan dahil dito sa resistor na to na ano, naka-series. Ito. Ito siya. Short lang siya dahil mayroon siyang naka-series na ano, resistor. Pero pagdating sa gitna dapat hindi short. Yan. Short yung dulo-dulo nito, pero pagdating dito sa gitna dapat hindi siya magiging hindi siya magsi-short. So ngayon ay okay naman. So nagtry ako ng bunot ng isa, ay naktwal natin. So hindi kasi naka-ano siya ng resistor. Naka-series ng resistor kaya nadidetect na parang short pero hindi pala, no? So yun lang mga ka-DIY. At isasarado na natin 'to. Tatanggalin ko na lang yung binunot natin ano. Dito sa negative ng ano, kapasitor. Dito tayo kumuha ng grounding, tapos yung positive ng ating oscilloscope, yun ang ano natin ito. Yan, nilagay natin sa paa ng electrolytic na kapasitor para makuha niyo yung ano, signal ng ating ano, signal ng ating IC na yon. So ito, may electrolytic kapasitor diyan kayo kumuha ng signal sa grounding ito. Ito siya. Yan, ito. Yung negative side ay lagyan nyo ng paa para makapag-reading kayo gamit yung oscilloscope natin. Ang oscilloscope kong gamit ay ganito. Papakita na lang natin, no? So ito siya. Marami nito sa Shopee mga ka-DIY. So binili ko ito dati ay nasa 5,000 plus pa. So ngayon ay dahil nasira na yung battery, ay kinonvert ko na lang yung oscilloscope natin. Yan, o. 18650 na battery na 4. Sa 2, 3, 4. Ito na 18650 para mabuhay lang. Kasi lumulubo kasi yung battery nito kalaunan, at pwede namang i-convert ito sa mga Nokia battery phone. So yun lang, sinare natin yung mga ka-DIY. So nakatulong sa inyo, no? At yung dalawang MOSFET kanina, ito na yun. Yung dalawang drive natin, no? Yan. So doon sa GBT natin ay wala nang problema yung 4. So ganoon lang mga ka-DIY, mag-check ng welding machine, at i-close ko na ito at sasaraduhan na natin, at pwede na itong ibigay doon sa ating customer, no? So hanggang dito lamang mga ka-DIY yung ating video, at maraming salamat sa inyong panonood. This is James Tutorial. Bye bye.